أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway ang kapayapaan ay mapasa inyo. Mga minamahal naming tagapakinig at tagapanood sa maikling oras na ito, ang magiging talakayan natin ay patungkol sa al-imanun billah. Ibig sabihin, ang paniniwala sa dakilang tagapaglikha, dakilang tagapamahala ng lahat. Siya ang nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na isa sa kagandahan ng Islam, isang pinakabatayan ng turo ng Islam at pinakapundasyon nito ay ang paniniwala sa dakilang tagapaglikha. Dahil ito ang unang turo ng Islam at ito rin ang unang turo ng lahat ng mga propeta at sugo ng dakilang tagapaglikha. Pagkus walang binaba o pinadala ang Panginoon na sugo at mga propeta liban lamang na paalalahanan ng kanilang mga nasyon na maniwala sa nag-iisang Diyos at umiwas sa mga Diyos-Diyosan. Kung saan dapat sa isang tao ay maniwala sa nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa atin at tunay na kung tayo ay naniniwala sa mga propeta, dapat tayo ay sumunod sa kanilang katuruan. Marahil may mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon, pero kung titignan natin ang kalikasan, ang sanlibutan, ang langit at lupa, ang araw at buwan, lahat yan ay palatandaan na ang Panginoon ay umiiral at siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Halimbawa na lamang ang cellphone, ang laptop at mga iba pang gadget. Hindi tayo maniniwala sa panahon natin ngayon na bigla lamang may lalapag sa atin tapos naging cellphone na o laptop. Bagkus tayo sa panahon natin ngayon naniniwala tayo na ang lahat ng bagay na yan ay may gumawa, hindi maaaring mag-exist na lamang na bigla-bigla. Bagkus dapat may gagawa niyan sa mga panahon natin ngayon. Lalong-lalo na tayo na mga tao. Halimbawa tayo nanilikha ng Allah na may kaisipan, may pandinig, may mata, at iba pang mga parte ng ating katawan na kung saan umiiral, na kung saan ito'y nakakamangha, walang makakagawa nito, liban na lamang ang nag-isang tagapaglikha. Kaya naman, maniwala sa nag-iisang tagapaglikha, isa yan sa pinakaunang turo ng Islam at yan ang pinakaunang pundasyon at turo sa paniniwala sa Islam. Dahil sa katuruan ng Islam, may 6 na mga pundasyon, parang kumbaga pundasyon na paniniwala sa Islam. At yan ang pinakauna ang paniniwala sa Panginoon, kung saan dapat sa isang alipin na maniwala sa Diyos. At dahil sa pamagitan ng paniniwala niya sa Diyos, ito'y nakakatulong sa kanya, nakakapagbigay kabutihan sa kanya. May mga benepisyo siyang makukuha. Una na rito, nagiging madali sa kanya ang kanyang buhay. Parang kumbaga, nakakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili dahil siya may pinagkakatiwalaan. Dahil alam niya ang Panginoon na nandyan at alam niya na ang Panginoon ay makapangyarihan at walang makakahigit sa kanya. Parte sa paniniwala sa nag-iisang sa Panginoon is ang maniwala tayo na siya ang tagapaglikha, siya ang tagapangalaga, siya ang tagapagtustos, siya ang nagbibigay buhay at ng kamatayan, na kung saan siya rin ang naglilitis sa atin sa kabilang buhay pagkatapos nating mamatay at bubuhayin tayong muli sa kabilang buhay. Yan isa sa mga parang kumbaga kapangyarihan ng Panginoon na hindi wala sa kanyang mga nilikha, mula sa mga propeta, sugo, at mga iba pang mga anghel na kanyang nilikha. Kaya dapat sa isang tao na naniniwala ay maniwala lamang sa nag-isang Diyos. Bagkus siya ng turo ng lahat ng mga propeta magmula kay Adan, kay Noah, kay Moses, kay Abraham, at kay Jesucristo at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang turo nila, maniwala sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Hindi pinanganak, hindi nagkaanak. Wala siyang pangangailangan at wala siyang kahalintulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dahil kapag ang Panginoon ay pinanganak, may something na parang kumbaga dapat nating itama sa pag-unawa natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay walang pangangailangan, wala dapat pinanggalingan. Bagkus siya'y umiiral na bago pa man tayo likha o likhain itong sanlibutan. At hindi siya nagkaanak dahil
hindi niya kailanman kakailanganin yan. Bagkus kung saan magbibigay lamang siya ng mga sugo at propeta. At wala siyang kalintulad, wala siyang pangailangan sa mga tao. Kaya naman, dapat lamang sa Kanya tayo maniwala at manalangin at ibigay natin ang buong pagtitiwala natin at pananampalataya natin bilang isang taong may paniniwala sa nag-isang Diyos. At yan isa sa pinaka-dakila at batayan at pundasyon ng turo ng Islam, maniwala sa Panginoon na siyang nag-iisa at walang iba, at dapat iwasan ang mga pagtatambal at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at manalangin sa mga iba pang mga bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Kaya dapat, ulitin ko, maniwala lamang tayo sa nag-isang Diyos. Siya lamang ang dapat natin panalanginan, hingyan ng tulong at iba pa, at bigyan ng buong pagtitiwala. Tunay ang sino man na magtiwala sa nag-isang tagapaglikha ay siya ay hindi kailanman mabibigo, bagkus siya ay sapat na ang Panginoon para sa kanya. Sabi sa banal na Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ang sino man na magtiwala, magbigay parang pagtitiwala sa dakilang tagapaglikha, ay sapat na sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po. Naway may napulot tayong aral sa patungkol sa al-imanu billah, paniniwala sa Panginoon na siyang nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.